Ayan, good morning po buong Pilipinas. Good morning din po sa ating mga OFWs in a different country. Good morning po sa buong Laguna, lalong-lalo na po sa Calamba City, Laguna. Good morning din po sa Digos, Davao del Sur. No? Dahil po dyan po tayo, taga Digos, Davao del Sur po tayo. And it's February 26, 2026. So, tayaan nyo na yan sa weteng. So, ito po, no? Tayo po ay mag-recap. Tayo ay magbigay ng reaction tungkol sa nangyayari. At last 2 days ay ibinunyag. Umapila na ang mga ex-marines na naghatid nga ng mga maleta sa mga sumusunod. Nandiyan naman po yan. Kilala nyo na po yan kung sino ang mga nabigyan ng maleta dahil po sa pangyayari. So, ito po ating pong bigyan ng konting reaction kung ano na po ang nangyayari sa Pilipinas. We are facing on a demonic and corrupt country dito sa Pilipinas. We have nothing to do with it. Nandito na po ito. Dinitinay nila ang lahat ng paratang ng mga ex-marines. Si Tito Soto, itong si Trillanes, at sa iba pa. They are denying on it. Siyempre, wala naman pong magnanakaw, wala naman pong bayaran na nagsasabi ho ng totoo. Pero this is it. Ito na po yun eh. No? Pero, ang sinasabi nga po ng abogado na yan, no? I don't want to mention his name. At yan po ay sinasabi nila ay bata daw ng mga Duterte. Wala nang bata ni Duterte o ano man. Ang mahalaga ay naglalahad sila ng katotohanan nga mayroon naman silang mga dokumento. There's a lot of documents at may lalabas pa raw. So yung press con ng yung 18 ex-marines na yan, hindi naman pinakita lahat dahil nga may second batch pa na lalantad. So ang mga ex-marines ay they are denying dalawa lang daw ang ex-marines. Whatever kung ano mang, kung ex-marines man o marines man o whatever, ang ating isipin yung nangyari na may katotohanan naman yung sinasabi ni Saldico, at ito na nga nire-reveal na po lahat at pinangalanan lahat kung sino ang nabigyan ng maleta. So ayan na po. Ano kaya ang magiging ganap dito ni Boying Rimulya as our ombudsman? Ito ho ba papansinin pa ni Boying? Dito natin malalaman kung transparency ba itong si Boying Rimulya. No? Dito natin malalaman nga isa siyang alipores talaga ni BBM kung hindi niya papansinin itong ipapasa daw sa ombudsman itong mga cases na nangyari 2023, 2024. No? So, ahead of time po dapat na makarating kay Boying Rimulya itong mga reklamo nito. And Boying Rimulya is facing difficult and risky, no, kung ito ba papansin niya o babaliwalain. Kung babaliwalain ito ni Boying Rimulya, siguro this is the time ang tayong mga People's Initiative ay magsama-sama para patalsikin itong si Boying Rimulya as ombudsman ng Pilipinas. Kasi pag hindi mo pinansin ang isang bagay o kaso, meron talagang hindi mo pwedeng sabihin nga
sa dami-dami ng inaasikaso ni Boy Rimulya ay mapapailalim yung mga 18 ex-Marines nga nagsasabi na nga sila ang naghatid sa bahay sa Ilocos Norte, sa bahay ni BBM at sa Horizon, ano ba yun, sa may Forbes Park. No? So, hindi na natin po pwedeng sabihin nga yun ay walang lamang pera. Kasi maraming nagpapakita nga nag-deliver ng ganitong pera o maleta gamit ang private plane. Hindi natin po pwedeng ma-fake dahil nagpakita na ng mga picture ang ibang social media, lang na yung kay Mike Defensor nga talaga nga nandun yung ang serial number ng private plane. Hindi na natin po pwedeng AI o anuman. That is a truly, no, may katotohanan po talaga ang lahat na yan. Dahil kung hindi pa nabulgar, hindi pa inilahad ni Saldico nga maleta, no, yung mga insertions nga pera, kasama diyan si Sandro Marcos, ang anak ni Bangag, ay may katotohanan, may ebidensya, may proof and evidence silang pinapakita. So now, ito po ang ating dinadanas po ngayon sa Pilipinas. Kahit anong gawin ni Bangag, ni Bongbong Marcos, nga gumawa siya ng magandang bagay, ay hindi na po apektado o hindi na po kapakapaniwala yung ginagawa niya. No? Ginagawa na nga daw game show sa Australia, no? Itong si Bongbong Marcos ginagawa ng sa Australia game show, yung mga palaro ng network sa Australia ay ginagawa na pong katatawanan itong si Bongbong Marcos. So ano pa ang mukha nga iharap ni Bongbong Marcos sa buong mundo? Actually, no, immune na po yan, no? Immune na po yan si Bongbong Marcos sa kahihiyan dahil lumaki po yan talagang may walang kahihiyan po yan dahil sa kanyang tatay nga si Ferdinand Edgerlin Marcos. Lumaki po yan. Kumaga matatag na po yan ang puso niya, ang damdamin sa mga ganyang bagay. Kaya makapal talaga ang mukha ni Bongbong Marcos at walang utang ng loob. Lagi ko pong sinasabi ito sa mga live o sa mga uploading video ko na paano hindi natin masasabi nga makapal ang mukha at walang utang ng loob itong si Bongbong Marcos. Si Tatay Digong lang po ang nagpalibing kay Ferdinand Edgerlin Marcos, ang tatay ni Bongbong Marcos. Pero ano nga ba ang sinukli ni Bongbong Marcos? Yan ang walang utang ng loob, ang kapal ng mukha. Ginamit niya si Sara Duterte para manalo bilang presidente. Pero after 6 months, anong ginagawa nila kay Sara? Dandahan na nilang binabanatan si Inday BP Sara. At yung ginawa nilang confidential fund ay isa pong anomalya po yun. Kasi pag binigyan ka ng pera ng Office of the President, ay dapat gastusin agad at ipakita sa COA. Kasi nasa kalahating buwan na raw yun, ng December nga ipinadala at hindi nga alam ni Inday BP na may pera nga galing sa Office of the President. So 11 days niya ginastos yun para hindi siya ma-question kung bakit hindi ginagalaw yung pera galing sa Office of the President. Kaya ginastos niya ng 11 days. 125 million. Correct me if I'm wrong. Tapos binigyan na po ng issue. Doon na po yun. Doon nagsimula ang confidential 5 nga 125 million na ginastos within 11 days. Nagka-issue na po yun. Pero, let me face it to you. No? Puro na lang pagbabatikos kay Inday VP Sara. Pero itong flood control,
itong mga nakawan, itong mga trahedya nga nangyayari sa Pilipinas ay hindi po nila pinapansin. Ang dami na pong krimen, droga ay wala hong nangyayari sa Pilipinas. Halos ngayon hudapan, dito nga sa Calamba may hinudap daw sa Bukal, ganyan. Pero wala na pong takot eh. Wala na pong takot ang mga masasamang mga demonic. Wala nang matakot ang mga tao para hadlangan ang kanilang ginagawa dahil hindi naman po kinatatakutan itong si BBM. Kumaga kasapi na ng demonyo itong Pilipinas. We are facing a demonic. We are facing on a demonic and corrupt country. Nakakahiya na po ang Pilipinas sa pagkakorap. We are in a, madilim na po ang Pilipinas sa sobrang na po. Grabe po, walang kahihiyan ang ating gobyerno. Ang gobyernong BBM, wala silang pakialam kung pinag-uusapan nila na sila sa buong mundo. Basta ang sa kanila ay mayroon silang mananakaw nga pera. Kawawa po ang nagbabayad po ng tax. Tayo, the People's Initiative, we are paying tax every click of the clock. Kahit po tayo hindi malaki po ang tax binabayad natin, pero tayo po every click of the clock ay bumibili po sa tindahan. So, kawawa po yung mga doctors, mga professionals at malaki ang kanilang binabayad ng tax, pero ninanakaw lang ng ating gobyerno. So, sa ating mga bilihin, ang ating products ay lahat ay tumataas. Wala nang mura. Wala nang mura. Kumbaga, kahit anong gawin nating hinaing, sa kalagayan ng Pilipinas ay wala na ho tayong magagawa. Bibili at bibili tayo para may makakain. Lalo na po ang bigas, pinakamura na yata ngayon ay 58 pesos na lang. Paano na lang kaya kung wala itong mga ex-marines at itong si attorney, kung hindi niya inilahad ito, wala nang lalong mangyayari sa Pilipinas. At ang dami na pong umiikot, mga maiso group at yung kay tatay kami naman. Sana po makapirma tayo. Dito sa Calamba, wala pa yatang pumupunta dito yung pagpipirma nga tatay kami naman. But sa 32 million nga voters nga bumoto kay Inday VP Sara ay siguro sa 2028 ay madadagdagan pa yan. Now, ang masasabi ko lang kay Bongbong Marcos, meron ka pa ba talagang kahihiyan sa iyong sarili? You're not stepping down being our president, pero sa ginagawa mo, Bongbong, you're facing in a risky situation. Kung ayaw mo bumaba, mas gusto mo pang madagdagan ang iyong kawalang hiyaan sa Pilipinas, ay sana matauhan ka na. Pero doubt ako dyan na ikay matauhan dahil lumaki ka na ng ganyan at tumanda ka na, being 68 years old, ay ganyan ka na talaga. Magnanakaw ka sa kaban ng taong bayan. Ang Pilipinas, lugmok na po sa corruption. Ang Pilipinas, lugmok na sa kriminalidad. Ang Pilipinas, we are facing of inflation rate na hindi po na talaga bumababa ang mga bilihin. What we gonna do? Ang Panginoong Diyos na lang po ang bahala sa BBM administration na ito. Kung hindi naman natin kaya,
tayong mga People's Initiative ay hindi natin kaya nga buwagin itong BBM administration. Hindi po natutulog ang Panginoong Diyos. Sana bigyan po tayo ng wisdom, knowledge and wisdom to fight this corruption country, itong Pilipinas. Please help. Please, Lord, heal this country. We are facing in a risky situation. Hindi na po magtatagal si Dan the Defender or sumbungan ng kalamba sa Facebook. Sana naman po ako po'y humihingi ng konting tulong nga paki-likes and share at notifications all bell nyo po ang aking YouTube channel. Sa aking Facebook po, paki-follow na lang po si Sumbungan ng Sumbungan ng Kalamba or Sumbungan Channel. This is Dan the Defender is signing off. May God bless Laguna. May God bless Calamba City, Laguna. May God bless our President Sara Duterte. May God bless us all. May God bless the Philippines.